Okay, let me try again, no. This is second video clip na natin, no. Nagbura pa ako ng ilang photo, kulang na lang burahin ko na lahat para wala na may complaint to mga to sa akin, eh. Kinokopya nila yung ginagamit nila yung video ko. Tapos sasabihin nila marami na ganun ganito na, no. So binubura ko na, hindi na ako nanghihinayang, no. Na nagawa ko na, nagampanan ko na. Dito naman ako sa bago, no. So itatry uli natin tong second video ko, okay? So doon tayo nahinto sa mga walang may mga kapansanan, no? Ganun sila katatag, ganun sila katapang, no? Talagang may pagmamalaki nila, sila yung medyo sa kanilang isip at puso. Ganun yun, okay? Now let's go to read sa ating John 3 chapter 27 to 31, okay? John 3 chapter 27 verse to 21, okay? Itong sinasabi rito, no? John answered and said, "And man can receive nothing except it be given him from heaven." Okay? Wala tayong matatanggap kung hindi bigay talaga ng Diyos, no? Kahit paanong paggagawin natin, kahit pa tayo gano'n kasipag, pag hindi ibibigay ni Lord, hindi talaga ibibigay sa'yo. Huwag na natin pilitin, huwag na tayong magyabangan, okay? But be with God, then He will do something for you, okay? Verse 28, "Ye or you yourself bear me witness that I said, I am not the Christ, no? But that I am sent before him." Okay? Verse 29, no? "He that hath the bride is the bridegroom, but the friend of the bridegroom which standeth and heareth him rejoice greatly because of the bridegroom voice. This is my joy, therefore is fulfilled." Okay? Verse 30, no? "He must increase, I must decrease." Okay? Sa verse 31, no? "He that cometh from above is above, no, all, no. He that is the earth is earthly, and he speaketh of the earth. He that cometh from heaven is above all." Okay? Yun ang ginagawa natin palagi, di ba? Kaya pag tayo nandito, every scripture 5 verses. Sometimes I read the whole chapter, no. Miski mahaba, miski maiksi, binabasa natin para masundan natin yung talagang istorya niya, no. We are not here from the story. We are here to be strong in our faith and believe, no. Tapos makahila tayo, makapagligtas tayo sa ng kaluluwa ng espiritu ng iba, okay? Let me read in Tagalog version, no, sa ating 1 Pahina 3 versikulo 27 hanggang 31, okay? Dito tayo sa versikulo 27, okay? Ang sabi to, "Sumagot si Juan, sinabi, hindi makatatanggap ng anuman ang isang tao malibang ito'y ipinagkaloob sa kanya mula sa langit, no. If there is no will of heaven for God, no, we cannot have it." Okay, that's the way it is, okay? Kahit pa magpabali-balentong tayo, kahit pa tayo gano'ng kasipag na, kahit pa ikaw presidente na, pag hindi talaga isayo, hindi talaga sayo, okay? Yun, okay? Let me read versikulo 23, "Kaya kayo may magsisisaksi sa akin na aking sinabi, hindi ako si Kristo, kundi ako'y sinugo sa unahan niya." Okay? Versikulo 29, "Ang nagtatangkilik sa kasintang sa babae ay kasintang lalaki ay dadapat ang kaibigan ng kasintang lalaki na nakatayo at nakikinig sa kaniya ay nagagalak na lubos dahil sa tinig na kasintang lalaki, no. Ito ngang aking kaligayahan ay naganap." Okay? Versikulo 30, "Siya'y kinakailangan dumakila, ngunit ako'y kinakailangan bumaba." Okay? Sabi sa versikulo 31, no, "Ang nanggagaling sa itaas ay sumasaibabaw ng lahat, no. Ang galing sa lupa ay tagalupa nga, at ang ukol sa lupa ay sinasalita niya. Ang nanggagaling sa langit ay sumasaibabaw ng lahat." Okay? Lahat na nanggagaling sa lahat ay sumasaibabaw. Bakit? Kasi halos binabalot niya yung mundo, no? Kaya doon lahat nanggagaling, no? Yung kamay niya nandun, hindi natin nakikita, hinahawakan ng daigdig, okay? At iba't ibang planeta, okay, na may buhay, na nakalutang sa tubig na hangin, okay? Ang mundo po nakalutang sa tubig, dry water with wind, okay? Kumbaga sa isno, nakalutang tayo dyan, okay? Yun po ang totoo niyan, okay? So dito tayo sa ating sa Spanish natin basahin, no? Spanish, okay?
Okay, let me continue to read in Spanish. No? Juan capítulo 3, versículo 27 hanggang 31. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada sino le fuere dado di cielo. Versículo 28. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él, ¿no? Versículo 29, ¿no? El que tiene le esposa, él es esposo más, el amigo del esposo que está a un lado y le oye, si gusta, ¿no? Gradualmente de la voz, ¿no? del esposo, así pues mi gozo está cumplido. ¿Okay? Versículo 30, ¿no? Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. ¿Okay? Versículo 31, el que de arriba viene es sobre todos, el que y de las tierras es terrenal y cosas terrenales habla, el que viene del cielo es sobre todos. Okay? Yan ang versikulo 31. Okay? Let's go tayo sa ating Corinthians, no? Sa 1 Corinthians, no? 1 Corinthians nga ba o 2 Corinthians, no? 1 Corinthians chapter 4, no? Bakit tayo nasa ano, okay? So 1 Corinthians chapter 4, no? Saglit, no? Nakalagay sa second, okay? Kasi second ang ano natin, okay? Second ang ating nalagyan. So dito to sa first, okay? Alright. 1 Corinthians chapter 4 verse 7 to 11, okay? 1 Corinthians chapter 4 verse 7 to 11, okay? Ito pa sinasabi, no? For who make it thee, no? To differ from another, no? And what hast thou that thou didst not receive, no? Now it's thou didst receive it. Why, no? Dost thou glory as if thou hadst not received it, okay? Verse 8, now ye or you fool, now ye or you rich, ye or you have reigned and as kings without us, no? And I, no? Would to God ye or you did reign, that we also might reign with you, okay? Verse 9, no? For I think that God hath set forth as the apostle as it were appointed to death, no? To we are made a spectacle unto the world and to angels and to men, okay? Verse 10, no? We are tools for Christ's sake, no? But ye or you are wise in Christ, no? We are weak, but ye or you are strong, ye or you are honorable, but we are despised, no? Verse 11, no? Even unto this present, no? How are we both hunger and tears and are naked and are buffeted and have no certain dwelling place, okay? Walang sariling tirahan, parang gano'n, okay? So basahin natin sa Tagalog version, no? 1 Corinto na 4 versikulo talata 27, no? 7 hanggang 11, okay? Nadaga na kasi natin dito, no? 1 Corinto na 4 versikulo 7 hanggang 11, no? Sapagkat sino ang gumawa na ikaw ay matangi, at anong nasa iyo na hindi mo tinanggap? Ngunit kung hindi mo tinanggap, ay bakit mo pinagmamapurin na tulad na hindi mo tinanggap, okay? Parang nagyayabang ka pa, hindi ko kinuha, hindi ko. Nangyayari po talaga, no? Marami ng best nangyari sa akin, no? Versikulo, kayo nga'y mga busog na, kayo'y mayayaman na, kayo'y nangaghari nang wala kami, at ibig ko sanang mangaghari kayo upang kami hinamay mangagharing kasama ninyo. Versikulo 9, sapagkat iniisip ko na pinalitaw ng Diyos kaming mga apostol na mga kahuli-hulian sa lahat ng natulad ng mga itinalaga sa kamatayan, sapagkat kami ginawang panuorin ng sanlibutan at ng mga anghel at ng mga tao, no? Versikulo 10, kami mga mangmang dahil kay Kristo, no?
ngunit kayo'y marurunong kay Kristo. Kami mahihina, ngunit kayo'y malalakas. Kayo'y may karangalan, dadapat kami ay walang kapurihan. Okay? Yan halos ang dating ko dyan, no? Yan halos akin lahat yan. Binasa natin yan, okay? Mga ko dyan, wala akong alam dyan, no? Ang sabi ko, no? Sa versikulo, kaming mga mangmang, no? Dahil kay Kristo, ngunit tayo marurunong kay Kristo, no? Kami mahihina, ngunit kayo'y malalakas, no? Marurunong sila, pastor, pare, priest, preacher, etc. Ang lalakas nila, pero sumasala pa rin, no? Sabi, kami mga mangmang dahil kay Kristo, ngunit kayo marurunong kay Kristo. Kami mahihina, ngunit kayo malalakas. Kayo'y may karangalan, dadapat kami ay walang kapurihan, no? Versikulo 11, hanggang sa oras na ito, nangagugutom kami at nangauuhaw, at ang mga hubad at mga tinampal, at wala kaming tiyak na tahanan. Okay? Yan ang ibig sabihin. Okay? Wala kayong sariling tahanan kasi wala kayo sa Diyos, no? So paano kayo magkakaroon ng sariling tunay na tahanan? Ang bahay po ay tahanan ng lamang tao, no? Taong buhay. Pero ang kaluluwa, saan tayo tatahan? Saan? Sa impyerno, sa langit. Sa English, one letter H. What is the meaning? Two meaning, heaven or hell, no? Yan ang sinasabi. Let me read in Spanish, okay? Okay, let me continue read in Spanish, no? Sa ating 1 Corintios kapitulo 4, versikulo 7 hanggang 11, no? Here is na, porque quien ti distingue o que tienes que no hayas recibido y solo recibiste porque ti glorias como si no hubieras, no, recibido. Versículo 8, no, y ya estáis asociados, ya estáis ricos sin nosotros, no, crienas y ojalá reneces para que nosotros renecimos también juntamente con vosotros, ¿no? Versículo 9, porque según pienso, Dios nos ha exhibido en nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, ¿no? Pues hemos hilagado a ser espectáculo al mundo y los ángeles y los hombres, ¿no? Versículo 10, ¿no? Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo, nosotros débiles, mas vosotros fuertes, vosotros honorables, mas nosotros despreciados, ¿no? Versículo 11, ¿no? Hasta esta hora padecimos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abopitiedos, ¿no? Abopitiedos, y no tenemos morada pija, okay? Yan ang sinasabi, okay? Now, let's go to the last one of our daily bread, no? Daily bread po yung binabasa natin yan. John chapter 27, 1 Corinthians chapter 4:7. Now, pupunta tayo sa Psalm, okay? Sa ating daily bread, no? Kanina po, maganda pa ang araw dito. Ngayon, inabot na ako ng init dito ngayon, no? Kasi nagkaroon ng problema yung aking cellphone na naman. Ang dami nilang pinabubura. Sabi ko nga, pag bumibili ka cellphone, oh, you can upload too many videos, picture. Pag nandun na, wala. Hindi nila sari-sari ang pinagagawa sa'yo, no? So, binura ko na para lang tayo makapag-servisyo kay Lord, no? Hindi ko na pinanghihinangan yung mga picture kong na liko mo na save, okay? Inalis ko na pati mga video ko, okay? Na supposed to be nakasave dapat. I-save mo sa ibang tapos ganun na naman sasabihin nila, i-save mo na naman uli, okay? I-stealing photo lang yan. Yan ang totoo niyan, i-stealing photo, okay? Gusto nila mapunta sa file nila, so kanila na, hindi problema sa hindi ako nanghihinayang, okay? Ang napagdaanan ko na, nandun na yun, nasa alam na ng Diyos yun, okay? Now, let's go to our Psalm, no? Sa Psalm tayo, Psalm chapter 11 tayo, Psalm chapter 11, okay? Saan ang ating Psalm? 115 pala, 115, sorry, okay? Dito tayo sa Psalm 115, 1 to 5, okay?
Ito pa sinasabi rito, not unto us, O Lord, not unto us, but unto the name give glory for thy mercy and for thy truth sake. Okay, verse 2, wherefore should heathen say, where is now their God? No? Verse 3, but our God is in heavens, he hath done whatsoever he hath pleased. No? Verse 4, no? Their idols are silver and gold, that work of men hands. Okay, yan, dyan tayo galing. Kaya ako sabi ko, salamat sa Diyos at ako'y nahila pa niya. Hindi ko akala, itong Bible na to, hindi ko pinansin. Matagal na panahon, bigay sa akin ng anak ko. Hindi ko pinansin. Ngayon, nandito ako, na luma na, pilit kong iniingatan, kahit na naghihiwalay-walay na yung pahay na. Kasi napamahal sa akin. Tinawag tayo ng Diyos at natuto ko magmahal ng kanyang mga salita. Okay, here is the verse 5, no? They have mouth, but they speak, no? They not speak yan, you know? They have mouth, but they speak not, no? They speak not. I have they, no? But they see not. Okay? Verse 1 to 5. Dagdagan natin, no? Hanggang probably hanggang 8, no? Sabi ng verse 6, no? They have ears, but they hear not, no? No nose, no? Have they, but they smell not. Okay, hindi nakaamoy. Verse 7, no? They have hands, but they handle not, no? Feet, no? Have they, but they walk not. Okay, hindi nakakalakad. Neither speak they through their throat. Okay, walang hininga. Verse 8, no? Verse 8, they that make them are like unto them, no? So it is everyone that trusted in him, no? Verse 9, O Lord, trust thou in the Lord, he is their help and their shield. Okay, yan ang sinasabi, no? Okay, sama natin ang verse 10. Okay, O house of Aaron, trust in the Lord, no? He is their help and their shield. Okay, verse 11, no? Ye that fear the Lord, trust in the Lord, he is their help and their shield. Okay, ano sinasabi, no? Ang sabi ng verse 12, no? The Lord hath been mindful of us, no? He will bless us, he will bless the house of Israel, he will bless the house of Aaron. Okay, sila yung mga templo ni Lord, no? Si Aaron, sino to? Si Aaron at saka sino yung isang binanggit dito, no? Yan ang house ng Diyos, no? The Lord, no? The Lord mindful, ano? Alright, hindi ko na matanda ko sa Aaron ang sinasabi. Hindi ko matanda, may nabanggit tayong iba, no? Alright, iyan ang mga templo ng Diyos. Tulad natin, naging templo tayo ng Diyos, no? Kasi tumanggap tayo sa Kanya, okay? Tinanggap natin siya sa ikalawang pagkakataon ng ating buhay, no? Sa ikalawang kapanganakan, okay? Basahin natin sa Tagalog version, okay? Mga awit o kanta, pahina 115, versikulo 1 hanggang 12 ang ginawa natin, no? Ginawa natin 12, okay? Wala akong dalang, ito, may dala pala ako, no? So, ginawa natin hanggang 12, okay? 1 to 12, okay? Alright, kasi po isusulat ko yung mamaya, okay? So, dito tayo nandito ako sa backyard ng aking anak, no? Dito tayo sa Tagalog version, no? Ang ibang mga Diyos ay pinaris sa Panginoon, no? Yung mga tanso, pilak, ginto, kahoy, bato, bakal, sari-sari, no? Ipinaris sa Diyos, itinulad sa Diyos na totoo, na may espiritu. Wala namang espiritu yung mga yan, okay? Yung mga bagay na ginagawa ng Diyos, pinaniniwala, niluluhuran, niyayakap, pinapasan, wala, okay? Kaya nagpapasalamat ako na tuklasan ko yung totoo, no? Halos maluko ko dyan sa paghahanap na pinaniniwala ako ng kabila na totoo, kaligtasan, pero hindi pala yan ang tunay na kaligtasan. Ang tunay na kaligtasan ay ito, salita ng Diyos, okay? Ang kanyang espiritu, hindi yang walang espiritu, okay? Ang sabi rito, no, ang ibang Diyosan ay pinari sa Panginoon. Versikulo sa ating mga awit o kanta, pahina sa 115, no? Versikulo 1 hanggang 12 sa Spanish, no? Canción o salmo, no?
Pahina 115, versikulo 1 hanggang 12. No? Huwag sa amin, O Panginoon, huwag sa amin, kundi sa iyong pangalan ay magbigay kang karangalan dahil sa iyong kagandahang loob, sa iyong katotohanan, no? Kagandahang loob at dahil sa iyong katotohanan, okay? Versikulo 2, no? Bakit sasabihin ng mga bansa saan nandun ngayon ang kanilang Diyos, okay? Versikulo 3, ngunit ang aming Diyos ay nasa langit, no? Kaniyang ginagawa ang kaniyang ibigin, no? Versikulo 4, no? Ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay pilak, ginto, yari sa mga kamay ng mga tao, gawa ng tao. Gawa rin po ako niya, kaya sinasabi ko sa inyo totoo, okay? Galing po ako dyan, no? Napunta tayo ngayon sa totoong Diyos, okay? Hindi sa Diyos-Diyosan. Versikulo 5, sila'y may mga bibig, ngunit sila'y hindi na nagsasalita. Mga matay, mayroon sila, ngunit hindi sila nakakakita kasi hindi nagalaw, hindi tunay, okay? Versikulo 6, no? Sila'y may mga tainga, ngunit hindi sila nakakaririnig. Mga ilong ay mayroon sila, ngunit hindi sila nakakaamoy, okay? Versikulo 7, mayroon silang mga kamay, ngunit hindi sila nakatatangan. Mga paa, mayroon sila, ngunit hindi sila nakalalakad. Nagsasalita man sila sa kanilang ngalangala, sa lalamunan, okay? Versikulo 9, okay? O Israel, tumiwala ka sa Panginoon, siya'y kanilang saklolo at kanilang kalasag. Versikulo 10, no? O sambayanan ni Aaron, no? Magsitiwala kayo sa Panginoon, siya'y kanilang saklolo sa kanilang kalasag. Versikulo 11, kayong nangatatakot sa Panginoon, magsitiwala kayo sa Panginoon, siya'y kanilang saklolo at kanilang kalasag. Versikulo 12, inaalala ng Panginoon kaniyang pagpapalain. Inaalala tayo ng Panginoon kaniyang pagpapalain tayo, kaniyang pagpapalain ang sangbayanan ni Israel, kaniyang pagpapalain ang sangbayanan ni Aaron, okay? Iyan yung Israel, okay? Tayo mga hintil, no? Mga hintil, Amerika, Japan, China, yan ang mga hintil kasi wala tayo sa loob ng Israel, okay? Tayo yung mga hintil. Nang mangalat ng 12 apostoles, nagkaroon tayo ng alam sa Diyos, pero hindi lahat tumatanggap sa Diyos. Kung hindi nakikinig lang, hindi gumaganap para sa Diyos, no? Yan ang totoo, okay? Now, let's go to the other scripture chapter and verse, okay? Dito tayo sa ating Kings, no? Sa ating 2 Kings chapter 7 verse 9 to 13, okay? Chapter 7 verse 9 to 13, okay? Then they said to another, we do not well, this day is a day, no, of good tidings, no, and we bold our peace. If we tarry till the morning light, more mischief all will come upon us now. Therefore come, that we may go and tell the king household, no? Verse 10, so they came and called unto the pater of the city, no, and they told them, no, saying, we come to the camp of the Syrians, and behold, there was no man there, neither voice of men, but horses tied and asses tied, and the tents of there were, no? Verse 11, no? And he called the porters, and they told it, no? And they told it into the king house wherein, okay? Ano sinasabi? Verse 12, no? And the king arose in the night and said unto his servant, no, I will now show you what the Syrians have done to us, no? They know that we be hungry, therefore they are gone out of the camp to hide themselves in the field, saying, when they came out of the city, we shall catch them alive and get into the city, no? Verse 13, okay? And one of the servants answered and said, no, let some take, no, I pray thee, no, 5 of the horses, no, that remain, which are left in the city. Behold, they are as all the multitude of Israel, no, that are left in it. Behold, I say, they are even as all the multitude of the Israelites that are consumed. And let us use send and see, okay? And let us send and see, okay?
ipadala natin, makita at madala natin. O, basahin natin sa Tagalog version, no? Dalawa mga hari, no? O, dalawa mga hari nga ba? O, 2 Kings, no? 2 Kings, verse 7 to 2 Kings chapter 7. 2 Kings chapter 7 verse 9 to 13, okay? Basahin natin sa Tagalog version, no? Nang magkagayoy, nangasumpungan sila, hindi mabuti ang ginagawa natin. Ang araw na ito ay araw ng mabubuting balita at tayong tumatahimik kung tayo'y magsipaghintay ay hanggang sa pagliliwayway, no? Hanggang sa pagliliwayway, no? Sa kinaumagahan, no? Parusa ang aabot sa atin. Ngay halina tayo magsiyaon at ating saysayin sa sangbayanan ng hari. Versikulo 10. Sa gayoy magsisiparoon sila at nagsitawag sa tagatanod pinto ng bayan at kanilang sinaysay na kanila sa sinasabi, kami ay nagsiparoon sa kampamento ng mga taga-Syria at narito walang lalaki ron, ni tinig man ng lalaki, kundi mga nakataling kabayo, no? Ang mga asnong nangagtatali at ang mga tolda na gaya ng dati. Versikulo 21. At tinawag niya mga tagatanod pinto at kanilang sinaysay sa sangbayanan ng hari sa loob. Okay? Versikulo 22. Ang hari ay bumangon sa gabi at sinabi sa kanyang mga lingkod, ipakita ko sa inyo ngayon kung ano ang ginagawa ng mga taga-Syria sa atin. Okay? Kanilang talastas na tayo gutom, kaya't sila'y nagsilabas at ng kompamento upang magsipangubli sa parang na sinasabi, pagka sila'y nagsilabas sa bayan, ating kukunin silang buhay at ipapasok tayo sa bayan, no? At papasok tayo sa bayan, okay? Versikulo 23. At isa sa kaniyang mga lingkod ay sumagot, no? At nagsabi, sinasamo ko sa inyo na kunin ng ilan ang 5 sa mga kabayong nalabi na natira sa bayan. Narito sila'y gaya ng buong karamihan ng Israel na natira noon. Narito sila'y gaya ng buong karamihan ng Israel na nalipol, no? At tayo'y magsugo at ating tingnan, okay? Yan ang sinasabi, okay? Now let's go to other scripture chapter verse. Dito tayo sa Psalm, no? Psalm ulit tayo. Ito na, ligdahan natin kapon. Na-prepared ko to pero natabunan siya. Hindi natin nabasa kapon, no? So ngayon natin mababasa. Psalm chapter 62 verse 8 to 12. Psalm chapter 62 verse 8 to 12. Okay? Trust in Him at all times, ye or you people, pour out your hurt before Him. God is a refuge for us. Selah, okay? Verse 9, no? Surely men of low degree are vanity, and men of high degree are a lie, no? To be laid, no? In the balance, they are altogether lighter than vanity. Verse 10, okay? Trust not in oppression, and become not vain in robbery. If riches increaseth not your heart upon them, okay? Verse 11, okay? God hath spoken once, twice have I heard this, no? The power belongeth unto God, no? Verse 12, no? Unto thee, O Lord, belongeth mercy, for thou renderest to every man according to his work, no? Renderest to every man according to his work, okay? Basahin natin sa Tagalog version, no? Tagalog version, okay? Mga awit o kanta, pahina 62, versikulo 8 hanggang 12, no? Magsitiwala kayo sa Kanya, no? Buong panahon, no? Kayong mga bayan, buksan ninyo ang inyong dibdib, no? Sa harap ng Diyos at kanlungan sa atin, no? Buksan niya sa harap ay buksan niya ni sabi sa bersikulo, magsitiwala kayo sa Kanya buong panahon, no? Kayong mga bayan, buksan ninyo ang inyong dibdib, no? Sa harap niya. Diyos ay kanlungan sa atin, no? Kanlungan, no? Ibig sabihin taguan natin, no? Bersikulo 9. Nang tunay na walang kabuluhan ang mga taong may mababang kalagayan, at ang mga taong may mataas na kalagayan ay
kabulaanan sa mga timbangan ay sasampa silang magkakasama ay lalong magaan kaysa walang kabuluhan. Okay? Isipin nyo yan. Okay? Mataas ka man o ano ka man, nagiging wala ka pa rin kabuluhan. No? Tunay na walang kabuluhan ng mga taong may mababang kalagayan, at ang mga taong may mataas na kalagayan ay kabulaanan, no? sa mga kabulaanan, no? Sa mga taong may mataas na kalagayan ay kabulaanan, sa mga lalong sa mga timbangan, no? Ay sasampa silang magkakasama ay lalong magaan kaysa walang kabuluhan, no? Pareho silang magaan sa walang kabuluhan. Okay? Versikulo 10, no? Wag kang tumiwala sa kapighatian at wag maging walang kabuluhan, no? Sa pagnanakaw, kung ang mga kayamanan ay lumago, wag ninyong lalagakan ng inyong puso. Okay? Versikulo 11, no? Ang Diyos ay nagsalitang minsan, makalawang aking narinig ito, no? Na ang kapangyarihan ay ukol sa Diyos, no? Ang kapangyarihan ukol sa Diyos. Versikulo 12, sa iyo naman, o Panginoon, ukol ang kagandahang loob, sapagkat ikaw ay nagbabayad sa bawat tao ayon sa kanyang gawa. Okay? Nagbabayad ang Panginoon, ibig sabihin. Okay? Let me try to read one more, no? Dito tayo sa Proverbs 16 to 20, no? Proverbs chapter 16 verse 16 to 20, okay? Ito ang sabi rito, nandito na yung araw sa aking Bible, no? Sumisinag na, no? Mamaya nasa mukha ko na yan, okay? Nandito na ang liwanag ng Ama, no? Yan daw yung mukha ng Ama, yung araw, no? Sinasabi sa Biblia, no? Hindi mo matitignan, kaya pala sabi, walang nakakakita. Nakita mo pero hindi mo matititigan, okay? Pero sabi lang nila, yan ang mukha ng Diyos, okay? Ng kataas-taasan, no? Versikulo sa ating Proverbs chapter 16 verse 16 to 20, no? How much better it is to get wisdom, no, than gold, to get understanding rather to be chosen than silver, no? Verse 17, the highway of the upright is to depart from evil, he that keepeth his way, no, preserveth his soul. Verse 18, pride goeth before destruction, and haughty spirit before a fail. Okay? Verse 19, okay? Better it is to be a humble spirit, no, with the lowly than to divide the spoil with the proud. Okay? Verse 20, no, he that handleth a matter wisely shall find good, and whoso trusted in the Lord, happy is he. Okay? Happy is he. Okay? Basahin natin sa Tagalog version, no, para bago tayo pumunta sa ikalawang video, no. Ikatlong video na to balik kung tutuusin, kasi huminto yung una natin, okay? So isasama pa rin natin yun, no? Kasi nandun ang ating prayer ng magbungad sa opening, okay? So dito tayo sa Tagalog version, mga kawikaan, pahina 16, versikulo 16 hanggang 20, no? Sa Spanish, no, Proverbios, no, kapitulo 16, versikulo 16 hanggang 20, okay? Sa Spanish, no? Ito sa Tagalog version, no? Pagkaigi nga na magtamo ng karunungan kaysa ginto, o magtamo ng kaunawaan ay maigi kaysa pumili ng pilak. Okay? Versikulo 17, ang maluwang na lansangan ng matuwid ay humihiwalay sa kasama, no? Siyang nag-iingat ng kanyang lakad ay nag-iingat ng kanyang kaluluwa. Versikulo 18, ang kapalaluan ay nagpapauna sa kapahamakan, at ang mapagmataas na diwa ay sa pagkabuwal. Okay? Versikulo 19, no, maigi ang magkaroon ng mapagpakumbabang loob na kasama ng duka kaysa bumahagi ng samsam ng kasama ng palalo, no? Kasama ng palalo. Versikulo 20, no, siyang nag-iingat ng salita ay makasusumpong ng mabuti, at ang nananalig sa Panginoon ay mapalad. Okay? So naging mapalad ako, hindi ko inaasa, no? Let's go to our second video, okay?